Umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa inyong mga tahanan. So, it's a new normal thing for us. Pero sa ating mga magulang, medyo nakakalungkot po dahil hindi po ito ang buhay na gusto natin para sa ating mga anak. But this is it. Nandito na po tayo. So, we have to accept the reality na patuloy pa rin po tayong gumawa ng mabubuting bagay para sa ating kapwa, para sa ating pamilya, sa ating lipunan, at sa ating Panginoon. So, bago po ako mag-start, manalangin po muna tayo. So, pikit po natin ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pribilehiyo na binigay mo sa amin upang kami po ay makapagsamba dito sa aming mga tahanan. Salamat po, Panginoon, sa guidance, sa provision na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po at kami po ay malayo sa anuman pong sakit, Panginoon, na lumalaganap sa panahon ngayon. Dalayan ko po, Panginoon, ang inyong proteksyon sa lahat ng tao, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon, nananampalataya na kami pong lahat, Panginoon, ay maligtas sa sakit na lumalaganap na ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ikaw na pong bahala sa amin. Patuloy namin hinahabilin sa inyo, Panginoon, ang gawain na ito. Maraming salamat po sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. So tayo bilang isang tao ay may kanya-kanyang role na ginagampanan. So, may role bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang miyembro ng lipunan, at may role din po tayo bilang isang mananampalataya. So, my topic today is about duties of life. So, ang text po natin ay matatagpuan sa Ephesians 6 verse 1 to 3. At ito po ay may theme na duty with a promise. So, naalala ko lang po ang mga salitang ito nung ako'y bata pa. Lagi ko po itong naririnig. Kumain ka na ba? Umuwi ka ng maaga, ha? Namlansya na ako. Naglaba, naisampay ko na din. O, ito ang baon mo. Anong gusto niyong ulam? So, utos ko, sunod ko. So, ito yung mga salitang nakakamiss, di po ba? So, naalala niyo po ba ang best word ng nanay at tatay niyo sa inyo? The best po ba ito? Yes. Dapat po, best ito para sa atin. Pero minsan po, naisip natin na nagkakamali din po ang mga magulang. Dahil sabi nga po nila, tao lang. So, minsan po, ito po yung nagiging dahilan kung bakit nagdi-dishonor at nagdi-disrespect ang mga kabataan. Pero alalahanin po natin na hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang kalooban po ng Panginoon, ang utos po niya ay ang mababasa natin sa Ephesians 6 verse 1 to 3. Ito po ang sabi. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Sa panahon ngayon, lalo na new normal na po tayo. Minsan nawawala na ang good values and right conduct. Bawal na ang mag-bless sa panahon ngayon, bawal na mag-kiss. So, paano na lang po ang good attitude and values na ituturo natin sa ating mga anak? Kalooban po ba ito ng Panginoon? So, sabi po ng Panginoon, let us honor and give value to our parents. So, let us focus on honor and obedience. Honor means to value. And obedience from Hebrew word shama, it means to hear,
to listen, to give attention, to understand, and to submit to. Submit to our parents. So, children of God, paano po ba tayo mag-submit sa ating mga magulang? Sabi po dito, it is our duty to obey with 5 essential elements. So, number 1 element is the love. There is love, obedience make easier. So, tandaan po natin, malaki ang naibibigay, naidudulot, nagagawa ng pag-ibig sa ating kapwa. Lalo na po sa ating magulang at higit sa lahat po sa Panginoon. Number 2, we have to honor them. Sabi dito, value them. Value our parents. Sabi po sa Proverbs 23 verse 22, mga magulang, mo'y iyong pakinggan. Utang mo sa kanila ang iyong buhay at kapag sila ay matanda na, huwag mo silang hahamakin o kalilimutan man. Pagtanaw ng utang na loob, this is a good value, right? So ito po ay kinagisnan na natin na nawa ay patuloy nating nagagawa sa panahon ngayon. Number 3 is to give gratitude. Huwag mo silang kalilimutan. Sabi po sa 1 Timothy 5 verse 4, ngunit kung may anak o apo na ang isang byuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang nila. So, kailangan natin silang arugain, kailangan natin silang alagaan lalo na sa kanilang pagtanda. Number 4, it is our duty to obey with take control. Children, obey your parents in all things, things that is pleasing unto the eyes of the Lord. So, it is beneficial to us bilang isang mga anak kailangan nating maging masunurin, kailangan nating igalang ang ating mga magulang. My next question is, why we need to obey our parents? Number 1, parents know more than their children. So sabi dito sa Proverbs 13 verse 1, ang matalinong anak ay nakikinig sa turo ng kanyang ama, ngunit sa nangungutyang anak, iyon ay walang halaga. It is a good decision na mag-honor, respect, at sumunod tayo sa ating mga magulang. Tandaan po natin, walang magulang na nagsasabi na, eto, mali ang gawin mo. Next, the habit of obedience is a good discipline. Good discipline in terms of it also give us good health. So kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, less stress, hindi ka rin nakaka-stress. Number 3, children are not able to guide themselves. So, mula bata hanggang sa ating pagtanda, nandiyan ang ating mga magulang na nag-guide sa atin, sa ating mga desisyon na sa buhay. Nandiyan ang ating magulang na patuloy tayong sinasabihan kung ano ang tama at mali na ating gagawin. Also, it is beneficial to society. If we need to obey o kung tayo ay susunod at igagalang na natin ang ating mga magulang,
magiging helpful, no? At ito ay makakatulong sa ating lipunan dahil hindi tayo magiging pasaway o yung sinasabi nilang sakit ng lipunan. Matututo tayong sumunod din sa kung ano ay pinag-uutos ng ating lipunan. And number 5, according to the law of God, this is the right thing for us to do. Because honoring and obeying our parents is the right and pleasing unto the Lord. Sabi nga po sa Colossians 3 verse 20, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. So, ito pong lahat ng reasons na to kung bakit kailangan nating sundin ang ating magulang ay beneficial para sa ating lahat. Natanong mo na ba ang iyong sarili? Who am I kung wala ang iyong mga magulang? If they die now, what comes next? Ano kaya ang buhay natin kung wala sila? Hindi na nila maririnig ang sasabihin mong I love you. Hindi na rin nila matitikman ang masasarap mong ihain. Hindi na nila mafe-feel yung bahay na malaking ipagagawa mo para sa kanila. So, naalala ko tuloy na panood namin sa sinihan na 7 Sundays. So, yung tatay doon, na-declare siya ng doktor na mamamatay na siya at may taling na ang kanyang buhay. So, ang ginawa niya ay pinulong niya yung kanyang mga anak. Sinabi niya na, eto, may tinaningan na ako ng doktor. So, ang ginawa po ng mga anak, every Sunday, kaya 7 Sunday, ay nag-get together sila sa bahay ng tatay nila. So, nagluluto sila ng masasarap na pagkain. Nagkakaroon sila ng kasiyahan, naglalaro, nagsiswimming. Lahat ng mga pleasures na pwedeng matanggap, na magiging masaya yung tatay nila, ay ginagawa nila. Pero isang araw ay dumating na mali pala yung declaration ng doktor, wala pala siyang sakit. So, nag-isip yung tatay na, ano kaya, hindi ko na sabihin sa kanila to kasi masaya na siya eh. Masaya na siya sa nangyayari na ginagawa ng mga anak niya. At naisip niya, what if kung sabihin kong hindi pala totoo na mamatay ako? Paano na lang kung mamatay nga ako? At pag-awayan nila yung mamanahin nila, mag-away sila kung paano ako ililibing. In short, wala. Hindi sila magkakaintindihan. Magkakagulo na lang. So, naisip niya na ituloy-tuloy lang yung kanyang nalaman na yon na wag sabihin sa kanyang mga anak. So, andun na yung tumingin na sila ng casket niya, kung anong maganda para sa kanya. Ano na rin sila, nagbigay na rin ng mga mensahe, yung mga anak, para sa kanya kung siya ay nakahimlay na. So, kasi sabi niya na, buhay pa ako, gusto ko nang marinig kung ano yung mga sasabihin niyo sa akin, para mas maramdaman ko. Gusto ko, buhay pa lang ako, alam ko na kung saan niyo ko ilalagay na kabaong. Para makita ko kung pangit ba o maganda. So, ito yung feeling ng isang magulang na buhay pa, na ginagawa na natin yung mga bagay na para sa kanila. So, did you thank your parents already? Do you have any regrets? Kung mawawala man sila dito sa mundo, let's face the reality.
na sooner or later ay mangyayari yon. So, nagpasalamat ka na ba sa magulang mo na nagbigay sa iyo ng buhay? Nagpasalamat ka na ba sa magulang mo na nagbigay sa iyo ng proteksyon mula nung ikay bata hanggang maging successful ka ngayon? Nagpasalamat ka na ba sa magulang mo na tinanggap ang iyong kahinaan? Your best supporter in your ups and downs. The one who pray for you. And the one who give you the best life. A life that is in the Lord. So, nag-thank you ka na po ba? Alam niyo po ba ang result kapag meron tayong magandang relationship sa ating magulang? So, ito po yung pangako ng Panginoon sa Ephesians 6 verse 3. Ano po yung pangako ng Panginoon doon? If you obey and honor your parents, this is God promises. Or this is God promise. It will go well with you. You will enjoy long life on the earth. So, napakaganda, di ba? So, hahaba ang ating buhay dito sa lupa kapag sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon para sa ating mga magulang. Giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. So, honor and obeying our parents with love, gratitude, and take control is very important. So, let us encourage and cherish our parents because they are more than a precious of God. So, sabi po nila, hindi napapalitan. Ang asawa, pwede. Ang magulang, nag-iisa lang. Hindi pwedeng palitan. So, bilang isang mananampalataya, ang ating role bilang isang anak ay sundin ang kung anumang kautusan ng Panginoon. Mahalin natin sila, igalang, huwag kalimutan, at sundin ang lahat ng bagay na kanilang ipinag-uutos. Dahil sabi po nga, number 1, parents know more than their children. Mas sila po ang nakakaalam kung anong mabuti para sa atin. We need our parents to guide us. So, it is beneficial to our society. So, kung mayroong anak na masunurin, it is beneficial to our society. Sabi din po sa number 5, it is according to the law of God. This is the right thing for us to do. So, in this, before I end up, I would like to thank these following people po. So, sila po yung mga taong nagbigay buhay sa atin. Una po, syempre po nagpapasalamat po ako sa aking magulang dahil anuman pong success na meron ako ngayon ay ito po ay dahil sa kanila. So, magpasalamat po tayo sa ating mga magulang, sa lahat ng mga nakakatanda, na wala po tayo ngayon sa ating kinatatayuan, wala ka ngayon sa iyong hinihigaan na malambot, wala ka ngayon sa iyong inuupuan na nagkakape pa, wala ka ngayon sa iyong hapagkainan na may kinakaing masasarap, wala ka ngayong damit na sinusuot na maganda, kung wala po sila. So, we owe them everything. So, tama lang na ibigay natin sa kanila ang nararapat para po sa kanila. So, I would like to thank these people.
God bless us all po. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Marami pong salamat sa patuloy na pagkalinga mo sa aming lahat. Salamat din po sa pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa bawat isa, physically, emotionally, mentally. Salamat po, Panginoon, sa guidance and provision niyo po sa aming lahat. Nawa po, Panginoon, na patuloy mo po kaming ingatan sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming paligid, sa aming mundo ngayon. Dalahan ko po, Panginoon, ang lahat ng proteksyon mo sa lahat ng tao at nawa po ay magkaroon na po ng gamot para po sa sakit na ito na lumalaganap. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng tao na patuloy na tumutulong sa amin upang kami po ay lumago espiritual. Sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kapitbahay, sa aming lipunan, Panginoon, na ginagalawan, sa aming presidente, at lalong higit po, Panginoon, sa aming mga pastor na patuloy na nagbibigay ng lakas sa amin. Nawa, Panginoon, ay bilang isang miyembro ay makapagbigay din po kami ng kalakasan sa kanila. Magbigay din po kami ng tulong sa abot ng aming makakaya upang magkaroon ng pagkakaisa ang mga mananampalataya. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless us all po and thank you very much.